Good morning mga kasari. Good morning, good morning, good morning. Welcome back po sa ating channel. So for today's video, Monday po ngayon, kahapon Sunday, meron kaming ganap doon sa church. Glory to God po. Ayan, i-upload po namin sa aming channel, Lynn and Scott in the Philippines. So, napapanood niya. Glory to God, napagtagumpayan ko din, So, ayan. So, for today's video, ito yung ganap naman natin sa ating tindahan. So, ngayon, wala na akong itlog. Baka maya-maya bibili ako ng itlog. Kasi pack mo na yung itlog. At saka ilagay ko naman yung mga. Meron pa akong isang Coke na isang 8 ounce pala. So, ayan, keep on watching. Maraming salamat nga pala guys sa mga nanonood sa aking mga video. Thank you so much po sa inyo, sa mga nag-comment. Thank you guys. God bless po sa ating lahat. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe na rin. Thank you. Ayan, mag-display lang ako ng Coke. Binang kuya, sige, thank you. Ano guys, yung GTI dumaan. Hindi ako nagtitinda ng sigarilyo na. Kasi ang dami kong siguro mali ko din. Basta ang dami kong naiapuno sa pagbayaran na ng GTI. Alam mo yun. Kaya hindi na ako. Tapos lagi nila akong dinadaanan after 2 weeks. Okay naman sa akin, walang sigarilyo at alak. At yun lang. Kasi parang naman, okay na din yun sa akin, walang sigarilyo at alak. So yun, tapos na ako. Teka. Tapos meron pang tubig dito, ilalagay ko muna. Wala na akong itlog guys. Tatakbo lang ako doon sa bilihan ng itlog. Bibiling itlog. Ayan, kahalating tray. Malapit lang naman. So, ayan. So, ayan. Ito pa nauga to siya. Natakot ako baka may linger, iayos ko kaya yan. Grabe po ang nangyayari sa ating bansa, Guys, tulungan pong mag-pray. Mapakumbaba tayo sa Panginoon. Kahapon sa church, pakumbaba tayo na humingi ng tawad, ng kapatawaran ng ating bansang Pilipinas. Sobra pong kahabag-habag po ang mga nangyayari sa Cebu. May lindol na naman kagabi na doon sa mga nakita ko. Grabe. Sunod-sunod po. Hallelujah, Lord.
Talaga ang nangyayari, nakakatakot. So ako nung una natakot din ako, di ako nakatulog kasi kung mangyari din sa amin yun, tapos ganyan. Pero dahil nga, yun sa mga salita ng Lord, na sabi niya, huwag tayong matakot, lakasan natin ang loob, yun, sabi, ganun. Lumalakas yung, na ipagkitiwala po natin sa kanyang lahat. Kung mangyari man, at tayo iingatan, tayo hindi pabayaan ng Panginoon. Kasi doon nga sa Genesis, si Abraham nakipag deal kay Lord na paano kung 50 na lang katao ang naniniwala may Diyos, mabuti, ugunawin mo pa rin ba ang mundo hanggang sa umabot sa 10. Pero kalugod-lugod lang na doon sa lugar na yun, sa Sodoma at Gomora, walang kalugod-lugod dahil nga si Lot, pamangkin ni Abraham, at si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Hindi po pinabayaan ng Diyos ang buhay ni Lot at ang kanyang angkan, kaya pinatakas. So, ganun po, napakahalaga po talaga manalangin, yung lumuko tayo sa Lord, lumugod, at magpakumbaba sa Kanya. Kasi wala pong iba talaga ng mga nangyayari ngayon. Talaga pong grabe po talaga. Kaya kayo ay alam mo yung magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad sa Lord sa dami po nating mga kasalanan. Ayun po ay pinaparealize po sa atin yun. Kung kasi matitigas ang mga ulo natin. Sobrang wala ang tayong panahon sa Kanya. Yun po kasi mahalaga Lagi nating naalala siya, lagi natin siya kinuuna. Yun ang gusto nyo, siya yung paglingkuran, hindi po yung iba natin ang paglingkuran. Kasi siya yung lumikha sa atin. Kaya ang gusto ng Lord na tayo maglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya, kalwalhati. Kaya yan talaga, glory to God, at na ko yung mga salita niya, pinanghawakan ko, na sabi ko sa Mateus 33:3 na call to me and I will answer you and I wanna show you the mighty and great things that you never know. Kaya yung promise ng Lord na yun, pinanghahawakan ko talaga. Ayun, sabi niya, pag humingi ka, bibigyan ka, pag humaanap ka, makakasumpong ka, at kung kumato ka, pagbubuksan ka, sa Matthew 7:7. Kaya napakahalaga po na meron tayong mga salita ng Lord na panghawakan. Kasi yun po ang nagpapalakas sa ating kalooban, na alam natin yung mga salita ng Lord, na sabi mo, Lord, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pabayaan, ano mang mangyari, pag lilipunin mo po ang mundo, ihiwalay po niya yung masama at mabuti. Kaya dapat tayo sa mabuti, humingi tayo ng kapatawaran, magpakumbaba sa Kanya. Yun lang po ang gusto ng Lord. Ayun, glory to God. So ngayon, sawa po, bigay po talaga ng wake up call talaga yun ng Lord sa atin. Ngayon, ang mga nangyayari. So ayan, God bless po sa ating lahat. See you my next vlog. And bye! Mga kasari, nakabili na ako ng kalahating itlog. Ayan. Yun na lang yung aking mga condiments dyan. Tapos yung nakaraan, nagpunta tayo sa Pure Gold. Nakapamili tayo ng iisang tayo na mga sabon. Ayan. Maraming salamat. Thank you, Lord. Mga kasari, hindi na ako nagtinda kasi ng sigarilyo at alak. Minsan hinahanap ko yung malaking benta. Yun nga, simula po nagsarado tayo. Pero naisip sa akin ng Lord na dapat tayong magpasalamat talaga sa kahit maliit man ang ating benta, maliit ang ating kita. Kasi ito po, nakasurvive po ako dito. Kasi halimbawa may gawain kami sa church, dito po ako kumukuha ng pamasahe. Kasi minsan nahiya ako manghingi kay Scott. Pero minsan, nagpupusa po siya. So, may gawain kami sa church, glory to God. Hindi po ako minabayaan. Nakakagampan pa rin ako, Salamat. Ayan lang, mga kasari. Nakakatuwa lang kasi ngayon na pakilala ko ang Lord. Nakakatuwa kasi may mga utos ang Lord na papagawa sa atin. Tapos nasunod natin. Bawa ganun, mag-Bible study kayo. Nakakatuwa. Magaan sa pakiramdam. Yun nga, ang sabi nga niya, bibigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan sa mga gawain niya. Kaya so, yun lang. Sorry. Maraming salamat. Thank you and God bless.